Good morning! Day off ko na naman ngayon. One day lang ang day off ko. And then bukas, pasok na naman ako ng maaga. 5 ang pasok ko bukas. Grabe. Hanggang 12:30 lang naman ako. And then labas na rin ako noon. 12:30 ang labas. Wow. Yun naman ang maganda noon. Maaga akong lalabas. Okay, ngayon ang topic natin ay meron nagsabi noon sa akin, nagtanong sa akin, bakit pa daw ako magtatrabaho? Sabi niya ganun. Bakit pa daw ako ang tawag dito, magsusumikap, bakit pa daw ako mag-iipon, sabing ganyan. Ang masasabi ko sa inyo, once na matokyan ninyo kung, ayun bagang, learn how to navigate life, hindi kayo mahihirapan sa buhay, okay? Yun yung sabi ko nga na, matokyan ninyo kung paano ang pasikot-sikot sa mundong ito, okay? Sa mundong ito, kailangan ng trabaho, okay? Dahil ang pera ay nanggagaling mula sa trabaho, okay? Kahit anong trabaho pa yan, negosyo, or kung ikaw man is corporate, retail, healthcare, kahit ano pa yung trabaho pa rin yan, okay? At sabi pa niya ay bakit daw ako nag-iipon pa? Yes, kailangan mag-ipon. Huwag pa kampante sa buhay. Na kahit anong ganda na ng buhay ko ngayon, kung tutuusin, pwede na akong mahinga. Yan nga, mag-relax kumbaga. Pero, hindi ako nagpapakampante kasi you'll never know life. Masyadong masalimut ang buhay. Kaya kailangan ay lagi tayong number 1 ay handa, lalo na pagdating sa kapirahan. Kaya, talagang ako ay nag-iipon at naglalaan para doon. Kasi hindi mo masasabi, sabi ko nga, masyadong masorpresa ang buhay, maraming pwedeng mangyari. Inihahanda ko yung sarili ko sa lahat ng pwedeng mangyari, kagaya ng pag nawalan ako ng trabaho. Dahil sabi ko nga sa inyo, learn how to navigate. Matutunan natin na matukuyan kung paano ang pasikot-sikot sa mundong ito. Dahil kung hindi mo matukuyan ang pasikot-sikot sa mundong ito, maliligaw ka ng landas. Maliligaw ka ng iyong dadaanan. Hindi mo alam kung anong gagawin mo sa buhay kapag ikaw ay nangailangan. Okay? Ako, natukuyan ko, okay? Natukuyan ko ang pasikot-sikot ng buhay. Natukuyan ko na kailangan ko ng trabaho, kailangan ko ng pera. Siyempre, ang pera ay hindi minamagic. Kailangan pinagtatrabahuhan yan, okay? Pero paano mo makukontain ang pera mo, siyempre? Paano mo ito mapapanatili, okay? Siyempre, kailangan mo magtipid, mag-ipon, maglaan. Huwag gagastusin ang pera sa isang gastusan lamang. Huwag gagastusin ang sinasahod sa isang paycheck lamang. Natuto akong mag-ipon, natuto akong magtabi, natuto akong pag-ipunan kung ano yung gusto ko sa buhay. Natuto ako na huwag gastusin lahat ng sinasahod ko. Natuto ako na saka na ako bibili ng bagay na gusto ko kapag afford ko na. Yun ang natukuyan ko sa buhay. Ang dami-dami kong natukuyan sa buhay, okay? Mula sa pagkakamali ng iba, mula sa mga maling desisyon nila, natutunan ko din yun. Ako yung natuto para sa kanila. Kasi nga, nagmasid ako. Matuto ding magmasid, okay? Mahalaga yan. Kasi isa mo yung learning lesson. Learning, learning skills, okay? Pag ikaw ay natutong magmasid, matututunan mo yung mga ginagawa ng ibang tao. Pag hindi ka nagmasid, hindi ka talaga matututo. Kailangan matuto ka. Tingnan mo sila, pag-aralan mo sila kung ano yung ginagawa nila, kung ano yung maling ginagawa nila, pag-aralan mo yun. Siyempre, sabi ko nga, kailangan ay decision. Number 1 is decision din. Kailangan is magaling ka sa decision making. Yes. Ayusin mo ang buhay, okay? Dahil hindi biro-biro yan. Sabi ko nga, pinaghahandaan ko yung sarili ko pag nawalan ako ng trabaho. Kasi, sabi ko nga sa inyo, naranasan ko nang mawalan ng trabaho. In my whole lifetime, na ako ay mag-40 na, naranasan ko mawalan ng trabaho 2 beses yun. 1 year yung itinatagal. Tagal lang kada pag nawawalan ako ng trabaho. 1, nawalan ako ng trabaho noong nagbuntis ako. Pero hindi naman ganun katagal na nawalan ako ng trabaho. Hindi pala 1 year yun, yung unang kauna-unahang nawalan ako ng trabaho. Hindi pala 1 year yun kasi ano lang siya Kasi nagtrabaho ako buong pregnancy ko hanggang 9 months nagtrabaho ako. Tumigil lang ako nung malapit na yung mga anak talaga ako, doon pala ako tumigil. Grabe noon, tiyaga ako no. Grabe, ang laki ng tiyan ko, nagtatrabaho pa rin ako. Anyway, ito na nga. Tapos pagkapanganak ko, 1 month pa nga lang So, hindi ako pala nawalan ng 1 year. Wait. So, yung una pala na nawalan ako ng trabaho is 1 month pa lang. Dahil, hindi pala 1 year. So, 2 beses
na isang 1 month akong nawalan ng trabaho. Tapos, nung pangalawang nawalan ako ng trabaho is 1 year. Yun na pala yun. Isang 1 month ang itinagal at isang 1 year. Nung nabuntis ako, nawalan ako ng trabaho ng isang buwan. Sa loob ng isang buwan na yun, grabe ang pinagdaanan kong hirap. As in. Sabi ko nga, meron kang hindi mabili ng mga cravings mo. Gusto mong bumili ng cravings mo, gusto mong bumili man lang ng shampoo, conditioner, hindi mo magawa. Grabe. Alam mo yun, deodorant mo, isang pakete na lang, isang sachet. Grabe, yun lang ang kaya kong bilhin, isang sachet. Pero hindi ko pa alam kung paano ko nabili yung isang sachet ng Rexona noon. Grabe. Tapos yun nga. Tapos ito na nga, pagkapanganak ko, 1 month pa lamang, nagdesisyon ako na bumalik na ako ng trabaho. Yun. And, yun nga, naranasan ko na yung hirap ulit na naman kasi kailangan kong bunuin yung sinasahod ko, pamasahe, pangkain. Kulang na kulang talaga. Bibili ka pa ng lunch, sa trabaho mo, sa kantin doon, magkano. Ako hindi na ako nabili kasi nga wala akong pambili. So, ang ginagawa ko, nagdabaon na lang ako. Nagdadala ako ng pagkain ko. Tapos, yun nga, pangatlong beses na nawalan ako ng trabaho is nung galing ako ng Korea, nung umuwi ako ng Pilipinas. Bakit ba ako umuwi ng Pilipinas? Wait, nag-isip ako kung bakit ako umuwi. Magbabakasyon ako. Yes, ayan. Sabi ko magbabakasyon ako, sabi ko dun sa employer ko. Gusto ko umuwi, magbabakasyon ako. Sabi nung employer ko, nagagalit sa akin. Sabi niya, no, bakit ka ba uuwi? Magbabakasyon ka lang, sayang ang pera. Sabi niya gano'n. Huwag ka na umuwi. Tapusin mo na yung 2 years. Sabi niya ganun. Tapusin mo yung 2 years contract. Saka ka na umuwi. Uwi. Sayang pera. Alam mo ba pag uwi mo doon, gagastos ka din? Sabi niya ganun. Hindi ako nakinig sa kanya. Sabi niya, huwag ka na uwi. Pero umuwi pa rin ako. Yun na nga. Nawalan ako ng... Wait. Ang gulo talaga. Kailangan nating mag-isip na mabuti eh. Nagbakasyon ako. 1 month lang ang tinagal ko. Tapos, ito pa pala, nung natapos na yung contract ko, yun pala yung pangatlo, sorry. Natapos na yung contract ko sa Korea noon, umuwi ako. 9 months akong nawala ng trabaho. 9 months lang pala, hindi siya 1 year. Pero kung ito-total mo yun is 9, 10, 11. Grabe. So 1 year na rin mahigit. Ay, grabe. Kailangan ng bayad sa upa sa bahay, tubig, kuryente, wifi, pagkain, pamasahe. Ang daming gastos, grabe. Wala pa dun yung pagkakasakit kasi hindi pa naman ako nagkakasakit noon at wala pa rin ako mga allergy noon. Hindi pa dumarating yung allergy ko. Hindi pa na-expose yung sarili ko sa matinding allergy. Yun. Saka lang na-expose yan nung dumating ako dito sa US, grabe. Doon na na-discover na. Doon na lumabas ang lahat ng klase ng allergy ko sa katawan. Yun. Grabe. Anyways, ito na nga. Bakit ako nag-iipon? Kasi nga, sabi ko nga, naranasan ko mawalan ng trabaho. Alam ko kung gaano kahirap na maghanap ka ng pera kung saan mo kukunin. Diyos ko, ang hirap. Kaya talagang natuto ako, nagpursigi ako na mag-ipon. Hindi ko ginagastos talaga yung isang sahuran ko sa isang paycheck lamang. Dahil, yun nga, kapag akong nawalan ako din ng kawawa, hindi ko alam kung saan kukunin. Kaya talagang nag-ipon ako. Yun nga, pag nawalan ka ng trabaho, kasi hindi mo alam kung kailan ka makakabalik sa trabaho. Yun. And ayoko ding mangutang. Hindi talaga ako nangungutang dahil takot akong hindi ko mabayaran. Meron akong credit card yun. Yun na nga lang credit card. Diyos ko, natatakot na rin akong gamitin yun. Gusto ko nang ipasara eh. Kasi isa pa rin stress mo yung babayad ka ng utang. May pera ka naman, ba't mo pa kailangang mangutang? Ano bang habol mo dun? Sa totoo lang, parang wala naman eh. Sabi nila maganda daw yun kasi nga, for the points, wala naman ako makitang points. Yun. Or mali yata yung credit card na nakuha ko, hindi yata yun, Pero ewan, may rewards daw yun eh. Ewan ko. Parang gusto ko na lang ipasara kasi nga, mas lalong nalaki yung gastos ko. Yun, hindi ko naman kailang sabi kasi nila, kaya daw may credit card ka para mas safe, para pag nanakawan ka ng pera, hindi lahat makuha sa'yo. Parang ganun, ewan ko. Basta, sa akin hindi siya nakakatulong, kaya parang gusto ko nang ipatanggal. Yun. Or, magpalit na lang ng ibang credit card. Ipatanggal, tapos magpalit. Ano yun? Well, anyways, ito pa. Ang isa pang pinaghahandaan ko is, yung pag nagkasakit ako, syempre, mahal din naman na magkasakit. Kailangan meron din akong pambayad para pag nagkasakit. Yun. Kaya lang, pinaghahandaan ko talaga yan. Ayoko na
Alam mo yung hirap mo kung saan mo kukunin ang pera, saan ko kukunin yun 'pag nagkasakit ka, 'di ba? Ayoko ng gano'n, ayoko na kung saan ko na katakbuhan kung saan kukunin ang pera. Kung may naipon ako siyempre wala akong kailangang takbuhan, hindi ko kailangang tumakbo sa iba. Yun ang na-discover ko sa buhay ko, kaya nga sabi ko, "Learn how to navigate life." Pag-aralan ang pasikot-sikot sa mundo kung ano yung mga kailangan mo sa buhay. Once na mapag-aralan mo yan, madali na. Madali mo na yan maiibigay sa sarili mo. Sa una lang mahirap, okay, sabi ko sa inyo. Pero kalaunan, katagalan, makakaya mo na din. And huwag magdadagdag ng mga hindi mo makakayang gastusan. Okay, number 1 yan, kailangan yan. Kailangan na pagplanuhan mong maigi sa buhay. Huwag kang magdadagdag ng mga hindi mo kayang sustentuhan. Okay, dahil ang pamumuhay ay isang lifetime na sustentuhan. Okay, sabi ko sa inyo, habang nabubuhay kayo ay may lifetime na sustento para sa sarili. Okay, kung halimbawa wala kayong pamilya, wala kayong anak, wala kayong maaasahan, talagang kayo sa sarili ninyo kailangan niyong maasahan. At kahit pa meron kayong pamilya, maaasahan, huwag pa rin kayong basta pakadepende sa ibang tao. Mas maganda na meron pa rin kayo sa sarili ninyo para meron kayong sariling, anong tawag doon? Security. Okay, seguridad. Ako ganun ako kasi mas nakaka-nervyos ang umasa sa iba kaysa ikaw ay yung parang nakadepende lang sa ibang tao, mas nakakatakot yun. Kaya dapat sa sarili mo ay paghandaan mo rin yung buhay mo para meron kang peace of mind din. May sarili kang pera, pag nagkasakit ka, pwede mo maipa-check up yung sarili mo, hindi mo kailangan dumepende sa iba. Kahit may asawa at mga anak ka pa, talagang paghandaan mo pa rin ang sarili mo. Kahit ako may anak ako isang anak ko. Kahit may anak ako, hindi ako nakadepende sa anak ko. Ayokong dumepende sa anak ko. Ayokong idepende yung buhay ko sa kanya sa pagdating ng panahon dahil alam ko na darating ang panahon, tatanda ako. Titigil ako sa pagtatrabaho, mangangailangan pa rin ako, magkakasakit ako. Yung mga pangangailangan ko, gusto ko na maibigay ko pa rin yun sa sarili ko. May paggamot ko pa rin yung sarili ko pag nagkasakit ako. Makapunta pa rin ako ng ospital, makapagpa-check up. Kahit wala na sa tabi ko yung anak, yun ang ginagawa ko. Kahit naman ganun pa rin ang ginagawa ko sa sarili ko pag nagkakasakit ako. Dinadala ko pa rin yung sarili ko sa ospital. Ako pa rin yung nagpapa-check up sa sarili ko. Tumatawag ako sa doktor para magpa-check up yun. Tapos nadalhin ko yung sarili ko sa clinic. Ganun ang ginagawa ko. Basta meron pa rin akong lakas ng katawan para gawin yun sa sarili ko. Yun, walang problema. At yun ang kahalagahan ng pag-iipon. Kasi pag meron kang ipon sa sarili mo, sabi ko nga, bukod ang ipon na gagawin mo, ipon, retirement, gagawin mo ng paraan yan para pagtanda mo, ay madali mong maiibigay sa sarili mo yung mga pangailangan mo para hindi ka mahihirapan kung saan mo kukunin ang pera. Okay? Sabi ng iba, bakit daw kailangan magtrabaho? Isipin niyo mabuti yun pagdating ng panahon. Paano pag nawala na kayo ng trabaho? Paano kapag hindi na kayo nagtatrabaho? Paano kapag hindi nyo na kayang magtrabaho? Saan nyo kukunin yung panggastos? Kagastusan, di ba? Yun ang dapat iniisip ninyo. Yung kung paano yung mga kagastusan ninyo pagdating ng panahon. Yun ang iniisip ko. Kaya gano'n na lang yung pagpupursige ko sa sarili ko na makaipon. Kaya gano'n na lang yung pagpupursige ko sa sarili ko na maihanda yung buhay ko. Dahil ayokong mahirapan ako at yung anak ko pagdating ng panahon. Gusto kong pagtanda ako kahit alam mo yung matanda na ako, retire na ako, hindi na ako nakapagtrabaho, naiibigay ko pa rin sa sarili ko yung mga kagastusan ko, yung mga pangangailangan ko, yung sarili ko. Pagkain ko, pambayad ng mga bills, kagaya ng kuryente, tubig, pagkain, pag nagkasakit pa ako, pambili ng mga gamot, magpa-check up pa ako, 'di ba? Yung mga ganung bagay. And mabili ko man lang yung mga pangangailangan ko. And I am proud to myself ngayon na sabi ko nga, 40 ako, mag-40 na iibigay ko pa rin sa sarili ko yung mga pangangailangan ko, yung mga kagastusan ko, kagaya ng pag nagkakasakit ako, napunta pa rin ako ng doktor, may mga check-up ako, may mga medication akong tinitake, yung mga gamot ko sa allergies, marami akong gamot na iniinom. So, lahat yun na iibigay ko pa rin sa sarili ko, nang hindi ko hihingin sa iba. Hindi ako aalalahanin ng anak ko, kung ano yung mga kagastusan ko. Yung anak ko namumuhay na din ng kanya. 19 years old na siya ngayon. May mga sarili din siyang kagastusan niya. Ako, yung mga sarili kong kagastusan ko din, naiibigay ko pa rin sa sarili ko. Kaya, kampante ako kumbaga. Parang, meron akong peace of mind ngayon na hindi ko kailangang hingin yun sa anak mo or sa ibang tao. Dahil naiibigay ko nga yun sa sarili ko.
Yun ang kahalagahan ng pag-iipon dahil naibigay ko yun sa sarili ko, natutulungan ko yung sarili ko para makapamuhay pa rin. So, yun ang dahilan kung bakit. Kaya ako, hindi ako gano'n nahihirapan dahil nga naihanda ko yung sarili ko na ibigay ko yun sa sarili ko. So, yun ang dahilan. Okay, bye! Talk to you later!